Ayan mga boss, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi. Ngayon ito na naman ang ating mga pinakabagong mga ulat ngayon, no? Mga balita dito sa pangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ito na nga, si Boying Rimulya ay itinalaga na officially ang magiging ombudsman dito sa ating bansa. Inappoint siya ni President Bongbong Marcos. So, ito ngayon ay may nangyaring interview sa kanya kung ano ang gagawin niya bilang bagong ombudsman dito mga boss. So, alam natin na sa mga panahon ngayon, so hindi na natin talaga ito tawag nito, hindi na tayo magtaka na kung bakit si Boying Rimulya ang naging ombudsman. So, pakinggan natin mga boss ang kanyang mga sagot sa mga interview na ginawa dito sa mga media. Pagtayo niyo po bilang ombudsman? Transparency and a lot of action. And probably, transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan ang ginagawa ng ombudsman. Kaya, papaliwanag natin sa kanila yung mga ating ginagawa para malaman naman ng mga kababayan natin na may opisina ng gano'n. Secretary, when you say transparency, you are open to the media. Magkakaroon ng ganong media office. I think that there will be more interviews and more news coming from the Ombudsman's office when we step in. I think it's a necessity that is there sapagkat yung tao naghahanap talaga ng transparency and accountability sa taong bayan. At nung hiningi ko yung trabahong ito, yun ang sa isip ko talaga na yung accountability mapalakas natin sa lahat. Bukod sa iba pang mga tungkulin na pwede nating gampanan sa pagiging ombudsman. Hindi lang naman to prosecutorial. It also, as the voice of the people, yung mga kinakailangan gawin ng gobyerno ay dapat sinusubaybayan din ng ombudsman. What are your priority cases, Secretary? Ito muna tayo eh. We're entering in the midst of a firestorm. Siyempre, then let's sort out this mess that we're in right now. At hanapan natin ang sagot at hanapan natin ang mananagot. Sagot at mananagot. Sir, ang dadatnan niyo po mga reklamo, una sir yung mga flood control. Ano po sir yung aasahan po ng publiko? Unang-una, napag-aralan na namin ang ibang problema niyan, hindi naman lahat. At least, yung first district ng Bulacan na DPWH, napag-aralan na namin ang problema. We've studied it here already. So, ang mahalaga kasi dyan ngayon sa rules ng Ombudsman, may fact-finding. I-validate namin lahat ng data na sasubmit. Yung mga final na ICI, yung na-file ng ifa-file ng DOJ with regards to those above salary grade 27 and above. At maaasahan na gagalaw yan na mabilis. At susubukan natin pabilisin ang proseso kasi nga hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari. Kaya pabibilisan natin ang kaunti ito. Sir, ano pong advantage na kayo po ay nakatutok din dun sa kasong ito dito po sa DOJ? Ano kasi yan eh, meron talagang relasyon ang ombudsman sa DOJ. Kasi nga, may memorandum of agreement niya, may kasunduan ang DOJ at Ombudsman's Office tungkol sa paglatag ng kaso sa RTC na ang gaganap dyan ay ang DOJ. Ito yung mga salary grade below 27. Ito yung mga pwedeng usigin ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawan pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan niyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marahil, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon
bago tayo dumating. Kailan po kayo magsisigura? Meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Sino po naman kaya ang Pero manunumpa na ako by Thursday. Yun ang balak. sino po kaya ang magiging acting secretary ng DOJ? Napagkasunduan na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng presidente, Undersecretary Vida will step in as officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap ng trabaho. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangan gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Sir, yung nag-a-apply pa lang po kayo bilang ombudsman, marami na pong mga kritiko, yung nagsasalita. Senator Amy Marcos is saying na pag kayo raw po ay naupo, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliado nila. Alam niyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Sir, yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso para to weed out yung mga nuisance cases, will you be adopting the same sa ombudsman? Siyempre, dapat taasan na standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay para pag final na, ang idea natin dito iba eh, no? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado, ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ho pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami po kayong unfinished tasks na iwanan sa DOJ. What will happen? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero, syempre, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa araw-araw. So, Ayun mga boss, yun yung mga sinabi niya dito. So, yung klarong-klaro na pag nakaupo na siya bilang ombudsman, sisiguraduhin talaga daw ni Boying Rimulya na walang sasantuhin lahat. So, lahat talaga mananagot. So, tingnan natin mga boss. So, ayan, maging transparency daw. So, tingnan natin kung ano yung magagawa niya pero wala na. Ayan, maraming salamat mga kababayan. So, ayan po, wag po kayong makalimot na mag-subscribe dito sa aming YouTube channel, Musikero sa Bukid. Thank you po.